Rendell Tagalog Love Stories presents Katatapos lang ng paglilitis sa nangyaring pagpasok ng isang espiya sa kanilang organisasyon. Pumasok ang binata sa kanyang opisina at umupo, sabay hilot sa kanyang sentido. Ilang araw na hindi ito makatulog dahil sa dami ng gagawin sa RT. Napatingin tuloy ito sa mga kasong kailangan pang lutasin. Wala na sa serbisyo si Agent Mariano dahil mas pinili nilang manirahan sa Cebu ng payapa. "Brian, hinahanap ka ni Mr. Rodriguez," sabi ng isang agent. Tumango lang siya. Nang may kumatok, ay saka siya nagsalita. "Come in." Pumasok ang binata at naabutan si Mr. Rodriguez na abala sa pagpirma ng mga papel. "Pinatawag niyo raw po ako, sir?" Bungad niya. "Yes. Take a seat, Brian." "Ano pong kailangan niyo, Mr. Rodriguez?" "Alam mo bang dumating na sa Pilipinas si Kyla?" Tanong na matanda sa binata. Umiling ang binata sa tanong ni Mr. Rodriguez. Tumawag kanina ang manager niya. At sabi, may gaganapin silang event na fashion show. Nais nila tayo na maging bantay nila habang nandito sila hanggang sa matapos ang event. "I respect you, Mr. Rodriguez. Pero kung nais niyo na makasama ako sa misyon na yan, tatanggi po ako. Dahil alam ko na kailangan pa ni Kyla ng space. At ayoko din gawin itong daan para magkaroon pa ng kahit." Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin nang sumabat ang matanda. "Hindi mo kailangan mapalapit sa dalaga kung yan ay kinababahala mo." Sabat nito sa kanya. Malalim siyang huminga. Yan ang bagay na hindi siya nakapaghanda. Ang muling makita ang dati niyang nobya. "Pag-iisipan ko po muna, Mr. Rodriguez." Tumayo siya at muling sumaludo bilang paggalang. "Permission to leave, sir." Tumalikod siya at lumabas na may malalim na hininga. Hindi pa siya handang makitang muli ang dating nobya. Kaya hindi niya alam kung sa pagkikita nila ay nasa tamang panahon na nga ba. Alam niyang kinailangan nitong umalis para sa pangarap nito. Pero ang masakit doon, hindi ito nagpaalam nang lisanin niya ang binata. "Oh, nabalitaan ko na nais kang maging kasapi ni Mr. Rodriguez sa gagawin niyang grupo para maging bantay sa magaganap na event," sabi ng kasamahan niya. Tumabi pa ito sa pag-upo at hinihintay ang sagot niya. "Pag-iisipan ko muna, Clarence," sagot niya at malalim muling huminga. "Sa bagay, kung ako din ang nasa katayuan mo at isasama ako sa misyon kung nasa ng ex ko, abay talagang magdadalawang isip ako. Lalo na kung magpahanggang ngayon ay mahal ko pa din siya. Nasa iyo pa din ang desisyon sa huli. Wala namang magagawa si Mr. Rodriguez kung ayaw mong sumama. Mas mabuti nang ihanda mo muna ang sarili mo sa pagkikita niyo ni Kyla." Tama naman ang katrabaho niya si Clarence. Mahirap makasama ang ex mo, lalo na kung magpahanggang ngayon ay mahal mo pa din. "Oh, ikalma mo muna at wala pa ang event. Tsaka kung hindi ka naman payag, paniguradong maiintindihan ni Mr. Rodriguez yon," dagdag pa nito. Tumango-tango siya at ipinokos na muna ang mga mata sa isang kaso ng robbery hold-up para kahit papaano ay maalis muna sa kanyang isipan ang sinabi ni Mr. Rodriguez. Maaga siyang umuwi. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Matagal na kasing kinuha ng nasa taas ang kanyang magulang. Ang mga kapatid naman niya ay may kanya-kanya ng buhay sa ibang bansa. Siya na lang ang natitira dito sa Pilipinas. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang kausapin ang nag-iisang taong makakaintindi sa kanya. "Oh, ba't ka napatawag ng gantong oras, Brian?" Tinig mula sa kabilang linya. "Si Kyla, nasa Pilipinas siya. Para sa fashion show event ng modeling company nila." "Oh, ano naman pakialam mo dun?" Sarkastiko nitong tanong. "Angel, gusto ni Mr. Rodriguez na kasama ako sa magbabantay sa kanila hanggang sa magsimula at matapos ang event. Hindi ko alam kung kaya ko ba." Malalim siyang huminga at humiga sa kanyang kama. Matagal bago sumagot si Angel sa sinabi niya. Tila nag-iisip ito ng isasagot. "Angel,
Nandito pa ako. Nasa sayo yan kung sasama ka o hindi. Wala namang magagawa si Mr. Rodriguez kung sasabihin mong ayaw mo. Depende pa din yan sa'yo. Basta hanggang makakaya mo, ay iwasan mo na si Kyla. Alam mo naman kung ano nangyari sa'yo dahil dyan sa babaeng yan. Salamat sa oras mo, Angel. Pag-iisipan ko naman para hindi ako magsisi kung sakali. Sabi ng binata sa kaibigan niya. Hindi na nito hinintay ang isasagot at pinatay na ang tawag. Kanyang ipinikit ang mga mata kahit na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan ang dati niyang nobya. Kinaumagahan ay maaga nagising ang binata upang maghanda sa pagpasok. Pagpasok niya sa opisina ay hindi niya inakala ang madadatnan. Ang dati niyang nobya. Mr. Rodriguez, maganda umaga po. Sabi niya nang hindi tinitingnan ang kausap ni Mr. Rodriguez. Magandang umaga naman. Nga pala, nandito si Kyla upang hingin ng mga agents na sasama sa magbabantay sa kanila. Hindi na po muna ako sasama siguro, Mr. Rodriguez. Sigurado ka na ba dyan? Tanong nito sa binata. Opo, sa labas po muna ako. Muli siyang bumaba at tinungo na lamang ang cafeteria nila at nagkape. Kung alam lang niya na nandoon ang ex niya, hindi niya babalakin na pumasok ng maaga. Ilang oras din ang ginugol niya sa loob. Saka na pagdesisyonan na, lumabas at sakto namang paglabas din ni Kyla sa loob ng opisina nila kasama ang driver/bodyguard nito. Nagkatitigan sila ng dalaga, ngunit kaagad din itong binawi ang mga tingin. Doon na niya napag-isip-isip na bumalik sa taas upang tapusin ang ibang kaso. Itutulak na niya ang pinto nang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw kasabay na ng pagsigaw ng dati niyang nobya. Napabaling kaagad siya ng tingin at nakita itong nagtago sa gilid ng kotse niya habang nakatakip sa dalawang niyang tenga ang mga kamay. Kyla! Sambit niya at kaagad na tumakbo upang daluhan ng dalaga na nagtago sa gilid. Dumating din ang ibang agent at hinabol ang nagpaputok, ngunit mabilis itong nakatakas sakay sa isang walang plakang kotse. Yumuko siya upang magpantay sila at inalalayan itong tumayo. Muntik pa itong matumba, buti na lang at naroon siya upang saluhin ito. Ayos ka lang? Mahina niyang tanong. Ngunit imbis na sagutin siya ng dalaga, ay niyakap siya nito ng ubod ng higpit. Nagulat man siya sa ginawa nito, ay kanya itong tinugunan ng haplos sa likod upang kumalma. Shh, okay na ang lahat. Sabi niya upang kahit papaano'y kumalma ito. Wasak na wasak ang harapan ng sasakyan ng dalaga. Pinapasok na muna siyang muli sa taas ng opisina nila upang pakalmahin. Hawak-hawak ng dalaga ang kamay niya habang paakyat sila sa itaas. Tahimik ang lahat hanggang sa basagin yun ni Brian. Sa labas na muna ako para matapos ko na din ang mga naiwan kong gawain. Brian, pwede ba tayo mag-usap nang tayong dalawa lang? Tanong nito sa kanya. Nais niyang hindi na kailanpaman may ugnay sa dalaga. Natatakot pa din siya na mahulog na namang muli ang puso niya dito. May mga kailangan pa akong tapusin, Kyla. Marami pa naman sigurong oras para dyan. At may mga kailangan pang mahuling kriminal ang grupo ko. Sagot niya at tuluyan ang lumabas ng silid. Pag-upo niya sa kanyang pwesto, ay halos gusto niyang ibato lahat ng naroon sa sobrang galit at inis. Nakita at nagkasalamuhan na ulit sila. Ano nang susunod nito? Closure. Oh, nandyan pala si Kyla. Ano na pag-usapan niyo? Tanong ni Clarence. Isa siya sa mga kasama sa pagbabantay sa event ni na Kyla. Wala na naman kami pakialam sa isa't isa. Matagal na kaming wala. Saan ka pala galing? Kararating ko lang. Late na ako nagising. Balita pala sa hallway habang paakyat ako dito na muntik na maambush si Kyla mismo dito sa RT. Seryoso? Butit nakalabas pa ng buhay ang gumawa nun. Nakatakas pa nga eh. Nasa opisina ni Mr. Rodriguez si Kyla. Baka mamaya ay aalis din siya. Sabi ng binata kay Clarence. Nga? Siya nga pala. Kasama ka ba sa special task force na bubuuin para magbantay ng event? Tanong ni Clarence sa kanya. Nagkibit balikat siya.
Hindi niya alam kung payag ba siya o hindi. Lalo na nakita niya kung paano pagtangkaan ang buhay ni Kyla kanina. Siguro, ewan ko. Hoy, gago. Mag-isip ka na bago mabuo ang grupo. Sayang din to. At least dito, exciting kaysa sa ginagawa mo. Hinahanapan ng solusyon ang bulok ng mga kaso. Pag-iisipan ko nga, diba? Kaya manahimik ka muna dyan. Puna niya dito. O siya, sige. Maglambingan muna kayo ng mga kasong kasing luma pa sa kasaysayan ng pagkawala ng piso ko. Iniwan siya nito at kanya namang ipinagpatuloy ang pagbabasa ng mga lumang kaso ni Moreno. Naisip niya lang kasing tingnan ng mga ito dahil maaaring may maitulong din ito kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa panahon ng kapayapaan. Napansin niya ang paglabas ng dalaga kasama ni Mr. Rodriguez. Nag-iwas agad siya ng tingin at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ilang taon ding tiniis ni Kyla ang mawalay sa kanyang pinakamamahal na lalaki. Kailangan niyang magsakripisyo para sa pangarap niya kahit alam niyang masasaktan ito ng sobra. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng dalaga sa lalaking komportableng nakaupo sa couch nila. Hi honey, nga pala may dala akong mga. Hindi niya ito pinatapos sa sasabihin at isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ng binata. Umalis ka na, Hendrix. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na kami? Sigaw ng dalaga sa lalaki. Nakipagkita ka kay Agent Brian. Ano, kinausap ka ba niya? Tanong nito na tila nang aasar pa. Mas lalong nagngit-ngit sa galit ang dalaga nang marinig ang sinabi ni Hendrix. Dati nilang kasamahan sa RT si Hendrix. Nauna lang siyang umalis dahil sa personal na rason. Hindi ko alam kung anong sinabi mo sa kanya at gano'n na lang niya ako kamuhian. Ako kaagad? Hindi mo alam na baka natural siyang galit sa'yo dahil sa pangiiwan mo nang walang paalam? Nakakaloko nitong sabi. Wow! Ganun talaga siya kagalit sa akin to the point na ni magkadikit ang balat namin ay ayaw niya? Huwag mo akong pinagloloko, Hendrix, kilala kita. Nagkibit balikat ito at inayos ang suot. Aalis na ako, marami pang aasikasuhin sa trabaho ko. Alam ng dalaga na hindi lang basta trabaho ang pinupuntahan ni Hendrix. Nagtatrabaho ito sa isang businessman at political man bilang special on-guard security. Alam din nitong hindi lang basta personal bodyguard si Hendrix at gumagawa ito ng masama kapalit ang pera. Manang, nasan po si Cleo? Lumabas ang kasambahay ng dalaga. Ma'am, nasa pool po ang anak niyo naglalaro. Sige po, patingnan niyo po baka mahulog sa pool. Anang dalaga. Sige po, ma'am. Sagot nito at muling bumalik sa pool area. Umakyat na muna siya sa itaas at inayos ang sarili. Hindi pa rin niya inakala na mangyayari yun kanina. Marami naman talagang banta sa buhay niya kahit nung nasa RT pa siya. Bumaba siya at nagtungo sa pool area sa labas. Nakita ng dalaga na masayang naglalaro ang anak niya. Mama! Tuwang-tuwa nitong sabi at mabilis na tumakbo at sinalubong siya. Hi, sweetie! Mabait ka ba kay Yaya habang wala si Mama? Tanong niya at yumuko para mag-rebel sila ng anak niya. Opo. Kanina po, nagluto si Yaya ng maraming pancakes sa breakfast ko and for my snack naman po nagdala siya ng biscuits and pineapple juice. Sagot nito habang abala sa pagsusuklay sa buhok ng laruan niyang Barbie. Very good. Tapos mo na ba ang homeworks mo? Yes po. Nakangiting sagot dito sa dalaga. Mama, nahanap niyo na po ba si Papa? Tanong nito. Hindi niya mahanap ang isasagot sa bata. Nangangapa siya sa salitang sasabihin upang hindi ito masaktan. Oo, baby. Nahanap ko na si Papa mo. Pero... Ngumiwi ang bata at muling ngumiti. Pero po... Busy siya eh. Hayaan mo, kapag hindi na busy si Papa, bibisitahin natin siya. Marami kasing pinagkakaabalahan si Papa kaya hindi siya makakapunta. Hindi niya gustong magsinungaling dito at itago na hindi niya nakita ang ama nito. Hindi naman tungkol sa event ang ipinunta ng dalaga sana sa opisina ng RT. Dahil wala naman talagang event
at gawa-gawa lang naman ng dalaga upang magkaroon na makapasok siya at makausap si Brian. Gusto niya sanang makausap si Brian tungkol sa anak nila. Ngunit hindi niya inakala na gano'n na lang ang galit nito at pag-iwas sa kanya. Isa sa dahilan ng pag-alis niya sa RT dahil sa buntis siya at nasa gitna ng krisis ang buong organisasyon nila. Namatay ang pamilya niya dahil sa nagtangkang habulin siya kahit umalis na ang dalaga sa elite group. Mama, excited na ako makita siya. Saad ng bata. Ako din. At sigurado akong excited si papa mo na makilala ang super kulit na si Cleo. Pinisil niya ang pisngi ng kanyang anak na ikinatawa nito. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa telepono. Biglang tawag sa kanya ng maid. Dito ka muna. Huwag kang masyadong lumapit sa pool at baka mahulog ka. Paalala niya sa anak. Tumango naman ang bata at muling tumakbo kung nasaan ang mga laruan nito. Pumasok siya sa loob at kinuha ang telepono. Limitado lang siya kung sumagot sa mga tawag dahil na din sa takot niya na baka may makaalam tungkol kay Cleo. Sige manang, ako na dito. Iniwan siya ng kasambahay at sinagot naman niya ang tawag. Hello, former Agent Santos. Baritonong boses ang sumagot sa tawag. Sino to? Tanong niya. Hindi siya mapakali dahil pamilyar ang boses sa kanya. Sabihin na nating isang taong pinakulong na noon ngunit nakatakas pa rin. Gusto ko lang sabihin na alam naming may anak ka na iniingatan. Sino ka sabi? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung sino ka man, hindi ko alam kung anong kailangan mo sa akin. Tigilan mo ko. Mariin niyang sambit. Cleo Venice Santos. Hindi ba yan ang pangalan ng anak mo? Gusto nang lumipad ng dalaga sa lugar kung nasaan ang katawagan niya. Nanginginig ang kanyang buong sistema nang marinig ang pangalan ng kanyang anak. Kung sino ka mang hayop ka, tigilan mo kami ng anak ko. Layuan mo ang anak ko. Galit nitong sabi at ibinagsak ang telepono. Nalamukos niya ang kanyang muka sa inis at kaba. Halo-halong emosyon na. Umupo siya sa couch at pinakalma ang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Mr. Rodriguez. Matagal, bago nito sinagot ang tawag. Kayla? Mr. Rodriguez, may tumawag sa akin kanina. Kailangan ko ng tulong niyo. Saad niya. Hindi siya takot na may masamang mangyari sa kanya. Ngunit si Cleo, walang kamuwang-muwang ang bata. Madadamay ito sa gulo na muli na namang umuusbong. Magpapadala ako na magbabantay sa inyo. Pero ito lang, sa akin naman iniisip ko ang kaligtasan mo, lalo na sa anak mo. Pwede ka maging temporary agent para mas maprotektahan mo ang buhay niyong mag-ina. Kung yan na makabubuti at makakatulong sa panganib na paparating. Sagot ng dalaga. Bukas ay pumunta ka dito sa opisina ko at nang maayos na ang mga temporary papers mo sa pagbabalik sa RT. Sige po, Mr. Rodriguez. Pinatay niya ang tawag at malalim na huminga. Pinapasok na muna niya si Cleo at ang kasama nito. Nagsimula nang bumalik ang mga kalaban na nag-uugnay sa RT at hindi niya naman alam kung paano ito harapin. Lalo na't hindi na katulad ng dati. May anak na siya ngayon. Buong gabi siyang hindi makatulog. Kung ano-anong tumatakbo sa kanyang isipan. At hinihiling niya na sana, sa pagbalik niya sa RT, ay makausap niya si Brian tungkol sa anak nila. Sa kabilang dako, ay hindi umuwi ang binata at iginugol ang oras hanggang sa mag-umaga. Ganoon ang usual routine niya. Tutal wala naman siyang uuwian sa bahay niya. Sinamahan naman siya ni Clarence sa RT. Hindi siya nabagot dahil halos lahat ng oras ay dinadaldal siya nito. Kaya hindi niya maramdaman ang antok. Nasa loob po siya, Miss Kayla. Narinig niyang sabi ng isa sa mga agent doon. Nag-angat siya ng tingin. Abala siya sa kakatutok sa mga files na nahalungkat nila sa files room nila. Muli na naman niyang nakita ang dating nobya. Maganda talaga ito manamit. At lahat ng isusuot ito'y babagay sa katawan nito. Oh, kape mo. Pinagdagdagan ko pa yan ha. Sobrang itim. Biglang sabi ng kanyang kaibigan na si Clarence.
Inilapag nito ang dalang kape at may kasama pang pandesal. Nakita ko si Kyla sa hallway kanina. Pinabalik siya ni Mr. Rodriguez bilang temporary agent. May mission daw na inatas sa kanya. Sabi nito sa binata at hinila ang upuan upang makatabi si Brian. Nagtataka na napatingin ang binata sa kaibigan niya at kaagad naman itong nagkibit balikat. Clarence, pinapatawag ka ni Mr. Rodriguez. Mabilis namang sumunod ang binata. Muli na lamang nitong ibinalik sa computer ang mga mata. Maya-maya pa'y lumabas si Clarence nang may ngiti sa labi. Hindi niya ito pinansin kahit na umupo ito sa tabi niya. Temporary Agent Santos, bumalik na ulit siya sa task force. At sabi ni Mr. Rodriguez, kasama ka sa mga magkakasama sa elite task force na bubuuin kasama si Kyla. Kuyom ang kanyang kamao habang nakatutok sa screen ng computer. May magagawa ba ako? Nagdesisyon na sila at hindi ko naman siguro kailangan mapalapit muli sa kanya. Sagot niya. Ikaw, ang gagawin mo lang naman doon ay samahan at tulungan ng grupo. Hindi mo kailangan mapalapit kay Kyla kung yan ang ikinababahala mo. Sabi nito sa kanya. Tumango-tango siya bilang pagsang-ayon. Hindi man siya sigurado na hindi sila magkausap, pero hanggang kaya niya'y iiiwas niya ang sarili at mas itutuon ang atensyon sa misyon. Yun nang hindi naman ako mag-isa mula sa Eagle Department. Masayang, sabi nito sa kanya. Lumabas si Kyla at sa hindi naman inaasahan ay nagkatitigan sila. Nginitian niya ito at muling ibinaling ang tingin sa pinagkakaabalahan sa computer. Mama! Isang boses ng bata ang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Muli siyang nag-angat ng tingin at nagulat nang makita ang isang batang babae na lumapit kay Kyla kasunod naman ng yaya ng bata. Naku ma'am, pasensya na po. Ayaw kasing papigil ni Cleo at gusto kayong makita. Ngumiti lang si Kyla sa sinabi ng yaya ng bata. Mama, di ba dito po nagwo-work si Papa? Saad nito. Biglang napatingin si Kyla sa gawin niya at muling ibinaling ang atensyon sa bata. Tumango ang dalaga at ikinatuwa naman ng bata ang nangyari. Pumalakpak pa ito sa ere. Napansin din ng binata ang bracelet sa kamay ng bata. Binigay nito iyon sa dalaga para ibigay sa magiging anak nila in the future. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong suot ng anak ng dati niyang nobya. Mama, gutom na po ako. Sa baba muna tayo habang may hinihintay si Mama, okay ba? Tanong niya dito. Tumango naman ito. Nauna na itong bumaba kasama ang yaya. Mabilis pa sa 4:00 ang naging kilos niya at kaagad na hinabol si Kyla. Hinatak niya ang kamay nito dahilan para mapatigil ang dalaga. Brian. Anak mo? Kailan pa? Sino ang ama? Sunod-sunod na tanong nito sa dalaga. Binawi ng dalaga ang kamay niyang hawak ng binata. Hindi ko pwedeng dito na lang sabihin at sagutin niyan lahat. Hinila niya ang dalaga sa isang tagong lugar upang sagutin nito ang mga tanong niya. Ngayon, pwede mo na bang sagutin ang mga tanong ko? Oo, may anak ako. Bago ako umalis sa RT, ay nagdadalang tao na ako. Kaya hindi ako sumama sa misyon dahil buntis ako. Namumuong luha ang kalaban ng dalaga. Hindi niya alam na ganito kahirap magsabi ng totoo. Malalim na nakatitig si Brian sa mga mata ng dalaga. May isang tanong pa akong hindi mo sinasagot. At ikaw ang ama. Mahina nitong dugtong. Biglang nagbago ang ekspresyon nito at napalitan ng panlalambot at panghihina. Parang kahit anong oras ay mabubuwal siya kung hindi niya matatanggap ang narinig. Anak ko? May anak tayo? Halata sa boses at itsura nito ang gulat. Hindi naman yun maalis ng dalaga. Tumango lamang ito bilang tugon sa tanong ng binata. Napalunok ang binata at nalamuko sa muka. Tila pinoproseso pa ng utak nito ang lahat ng narinig niya. Maya-mayay, bigla nitong niyakap ang dalaga. Kakaibang galak at saya ang nag-uumapaw sa buong sistema niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam? Dinampian ng binata ng halik sa noo ang dalaga at tinitigan ng mga mata nito. Nasa hukay ang lahat ng mga paa natin ng panahong yon. Nasa peligro. Nasa isang mabigat ka na misyon at kita ko sa mga mata mo ang pagod at pagtitiis. Kaya hindi na ako dumagdag pa. Hindi ko binalak na itago sa iyo ang bata. Kinailangan ko lang ng panahon. Hinahabol din kami ng mga kalaban magpahanggang ngayon. Nanatiling tahimik ang binata. Pinakikinggan niya ang paliwanag ng dalaga bago siya magalit dito. Kailangan, alam niya rin ang totoong nangyari. Hindi naman talaga tungkol sa event ng kumpanya ko ang lahat. Dahil years ago, ipinasa ko na ang mga ito sa pinsan ko. May death threat ako natanggap. Lalo na sa anak natin kaya minabuti ni Mr. Rodriguez na ibalik ako bilang temporary agent ng RT. Sinakop ng dalawang kamay ng binata ang mukha niya at isang ngiti ang iginawa dito. Hindi na sa pagkakataong to. Hindi niyo na kailangan pang magtago sa mga kalaban. Isang ngiting katiyakan na ibinigay ng binata sa dalaga. Nasaan siya? Pwede ko bang makilala ang anak natin? Ngumiti naman ang dalaga at hinawakan ng kamay ng binata. Bumaba sila upang magtungo sa cafeteria ng opisina nila. Pagpasok nila ay abala sa kinakain nitong ensaymada si Cleo na nasa tabi naman nito ang yaya. Mama! Bati ka agad nito nang makita ang ina. Sweetie, may papakilala si Mama sa'yo. Si Papa po ba, Mama? Ngumiti lamang si Kyla at tumingin kay Brian na nasa likod at tahimik. Hindi pa rin makapaniwala ang binata na nasa harapan niya ang kanyang anak. Cleo, siya si... Papa! Kaagad na tumakbo ang bata. Lumibel ng yuko si Brian upang mayakap siya ng bata. Papa, nagkakilala din po tayo. Miss po kita. Mahigpit ang yakap nito habang humihikbi. Nakangiting nakatingin lamang si Kyla habang tinitingnan ng kanyang mag-ama. Kumalas ang mag-ama sa pagyayakapan at kaagad namang pinunasan ng binata ang mga takas nitong luha. Yumukod na din ang dalaga upang magpantay sila. Masaya ka ba na nakilala mo na si Papa? Tanong niya rito habang inaayos ang buhok na medyo nagulo. Tumango ito at ngumiti. Papa, wag ka na po ulit mawala ah. Wag mo po kaming iwan ni Mama. Mahal na mahal ka po namin. Muling yumakap ang bata kay Brian. Salamat. Mahinang bulong niya sa dalaga. Makalipas ang ilang buwan, ay tumira sa bahay ni Brian sina Kyla at Cleo. Buong pamilya na silang magkasama sa iisang bahay. Lumipas pa ang mga araw at nagsimula nang magkaroon ng komplikasyon. Kaya naisip nila na ipadala muna ang bata sa mga kamag-anak ni Brian sa probinsya. Mr. Rodriguez, may lead na kami. Pumasok ang isang agent galing sa labas na opisina. Nasa loob sila ng mission room upang pag-usapan ang pagkakatakas ng isa sa mga tauhan ni Moreno. Isa siya sa may hawak sa mga robbery hold-up, kidnapping at carnapping. Iniisip nila na dahil sa pagkakatakas ng isa sa mga tauhan ni Moreno, ay nasa peligro na naman ng lahat ng nasa paligid nila. Inabisuhan na din nila sina former agent Marks and Angel dahil maaaring may plano si Moreno sa mga agent na pilit na nagbaon sa kanya sa kulungan. Ipadoble niyo ang bantay ni Moreno. Hindi tayo pwedeng magpakampante, lalo na't nasa labas ang isa sa mga tuta niya. Magpadala kayo ng letter sa NBI para sa mga temporary agents nila na ipadadala bilang temporary na magbabantay sa kinalalagyan ni Moreno. Magpapadala din tayo bilang katiyakan. Utos ni Mr. Rodriguez sa isa sa agents niya. Tumango naman ito at kaagad na umalis. Ano nang gagawin natin ngayon, Mr. Rodriguez? Tanong kaagad ni Kyla nang makalabas ang naatasan na magdala ng mensahe. Marahas na huminga ang matanda at napahilot sa kanyang noo. Patuloy tayong uutuin ni Moreno hanggang sa hindi natin malalaman kung sino ang totoong nasa likod nila. Alam mo, Mr. Rodriguez, simula pa lang duda na akong hindi lang si Moreno ang nasa likod ng mga nangyari. Kasi kung siya ang nasa likod ng lahat,
Tapos na ito. At matibay ang kaso niya sa korte. Kaya magtataka ka talaga kung bakit ang ibang tuta niya ay nakakalabas-masok sa kulungan ng hindi alam ng mga bantay. Puna ni Brian. May tama nga naman siya, Mr. Rodriguez. Unang sabak natin sa misyon kay Moreno, under sa leadership ni former Agent Mariano, ay nahuli at nakulong siya. Pero after several years, nakalabas siya dahil pababa ang kaso niya. Hindi mo ba napapansin na parang may mali? Na parang may hindi tamang nangyayari? Pagsang-ayon naman ni Mr. Topacio. Seryosong napatingin si Mr. Rodriguez nang tumikhim ang binata at umayos ng upo. Anong gagawin namin, Mr. Rodriguez? Sa ngayon, hintayin natin ang approval mula sa taas, Brian. Kapag okay na, paggalawin na natin ang buong RT. Para maayos na ang gulo na to. Kailangan nating malaman kung sino nga ba ang nasa likod pa rin Moreno at kung may mga koneksyon pa ba siya sa gobyerno. Sagot ni Mr. Rodriguez sa binata. Tumango naman ito. Meeting dismissed, sabi ni Mr. Topacio. Huwag na muna nating pahabain ang lahat. Mag-usap muna tayo ng pribado, Rodriguez. Lumabas sila sa mission room at tanging naiwan doon ay si Mr. Topacio at Mr. Rodriguez. Lumabas sila upang ihatid ang isa sa mga pinuno nila sa labas nang biglang sumabog ang isa sa sasakyan na nakaparada doon. Naalarma ang lahat, maging sina Mr. Topacio at Rodriguez. Ano nangyari dito? Tanong kaagad ni Mr. Topacio. May nagplanta ng bomba sa isang sasakyan na pagmamay-ari ng RT, Mr. Topacio. Bumaba ang ibang agent upang tingnan ang ibang sasakyan. Sumama din si Brian. Naiwan naman si Kyla sa tabi ng ibang agent. Nang bigla silang binulabog ng sunod-sunod na putok. Brian! Sigaw ng dalaga at kaagad din sumugod. Hindi nila alam kung sino ang nagpaputok o saan galing. Men, secure the perimeter. Utos kaagad ni Mr. Rodriguez sa ibang agent. Lumapit kaagad ang dalaga sa binata. Kaagad na tiningnan kung may tama ito. May tama ka sa dibdib. Nag-aalala nitong sabi. Hinubad ng dalaga ang suot nitong jacket at itinakip sa tama. Tumawag kayo ng ambulansya. Ang daming may tama. Naghuhuramentado nitong sabi. Pagkatapos ng komosyon na nangyari, ay kaagad namang dumating ang ambulansya para tulungan ang mga may tama ng baril. Nasa labas na siya ng OR at hinihintay na lumabas ng doktor na nag-oopera sa nobyo niya. Hindi pa nila binalak na magpakasal hanggang hindi natatapos ang gulo. Dok? Kaagad siya lumapit at sinalubong ang doktor na kalalabas lang ng OR. He's fine. Ililipat na lang siya sa silid para makapagpahinga siya. No need to worry. Kailangan lang niyang magpahinga. Sagot ng doktor. Mauuna na ako sa inyo. Napahinga ng maluwag ang dalaga nang marinig ang sinabi ng doktor. Hinintay na lamang niya na malipat ito sa silid. 2 araw na tulog ang binata dahil sa gamot na tinurok dito. 2 araw ring nasa ospital ang dalaga at hinihintay na magising si Brian. Hindi naman ito pinabayaan ng lahat, lalo na't napilayan sila nang dahil sa ginawang ambush ng mga kalaban. Kahapon lang ay naibaba na ang approval, kaya magsisimula na sila mag-imbestiga sa mga tutan ni Moreno. Bahagyang gumalaw ang binata kaya nagising siya sa antok at pagod. Anong oras na at mamaya ay pupunta pa siya sa HQ nila para sa plano. Kyla? Gising ka na. Teka, tatawag muna ako ng doktor. Mabilis na tumayo ang dalaga at tumakbo palabas upang magtawag ng doktor. Bumalik siya sa silid nito nang may kasama na. Kaagad naman inasikaso ng mga ito ang binata. Nasa isang gilid ang dalaga habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mga ito. Hinihintay ng dalaga ang sasabihin ng doktor nang mag-vibrate ang cellphone niya. Lumabas muna siya upang tingnan ito. Pagbukas niya ng cellphone niya, isang tawag mula kay Mr. Topacio. Hello sir. Maghanda ka. May operasyon kayo mamaya. May nakuhang lead ang mga undercover at agent natin. Sa isang main house na bodega, may mga ibinabagsak na mga illegal at walang permit na mga gulay at prutas. Tunguhin nyo at tingnan ang mga yon. Hingin nyo ang mga papeles kung mayroon. At kung wala,
Hulihin niyo sila. Sige po, sir. Pupunta rin ako mamaya riyan. Nga po pala, gising na si Brian. Aniya sa kausap. Mabuting balita yan sa buong task force. Magkikita na lang tayo mamaya, Agent Santos. Pinatay nito ang tawag. Bumalik naman kaagad ang dalaga sa silid ng binata. Ibinalita niyang napag-usapan nila ni Mr. Topacio. Tutol man ng binata, ay wala itong magawa. Planchado na ang lahat para mamaya, kaya napapayag niya ito. Pinayuhan din ng doktor na kapag nakalabas na ang binata, ay hindi mo na ito maaaring magbuhat ng kung ano-anong mabibigat. Kaya, hindi pa ito makakabalik sa pagiging agent hanggang sa hindi humilo pang sugat nito at tahi nito. Nakipagmatigasan man ito, pero wala ding magawa sa huli. Aabuti ng buwan bago maghilom ang sugat ng tahi nito, kaya ilang buwan itong nakalive. Hindi naman ito nagawang makipagtalo ng si Mr. Rodriguez mismo ang magsabi sa telepono. Hindi tuloy, maiwasan ng dalaga na tawanan ng nobyo dahil sa itsura nitong hindi maiguhit sa kahit anong klase ng papel. Kayla, pwede naman na iba na ang sumama. Brian, magtigil ka. Hindi na ako bata para paalalahanan mo. Kaya ko ang sarili ko. Dapat nga, ang sarili mo yung inaalala mo. Magpagaling ka agad para makabalik ka agad sa serbisyo. Putol niya agad sa binata. Hinawakan nito ang kamay niya na ikinatigil ng dalaga sa kanyang ginagawa. Mag-iingat ka. Ipinatong ng dalaga ang kamay niya sa kamay ng binata at matamis nang ngumiti. Babalik ako, Brian. Hindi ako mamamatay, sira ka talaga. Sabay hampas nito sa dibdib. Kaya napaigik ito dahil nahagip ang tahi sa sugat nito. Aray, alam mo naman sigurong may tama ako dyan. Sorry. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng dalaga. Seryoso, Kayla. Mag-iingat ka. Hihintayin kita bukas. Kinurot ng dalaga ang pisngi ng binata. Gusto niya itong tawanan dahil bigla na lang itong naging clingy sa kanya. Nabaril ka lang, naglalambing ka na. Namiss lang kita. Bawal ka bang lambingin? Ilang araw akong natulog. Malay ko ba pagising ko nasa iba ka na? At kanino mo naman daw yan nabalitaan? Yan ang sabi ni Hendrik sa akin nun. Umalis ka dahil sumama ka sa iba. Kaya galit na galit ako sa'yo. Pero, naniwala pala ako sa mali. Sagot ng binata na nagpapawis ang ngiti nito. Lintik talagang Hendrix yan. Akala mo naman walang tinatagong sikreto. Sikreto? Pag-usapan natin yan kapag okay ka na. Ibinaba niya ang bag na may laman nang gagamitin nilang mamaya. Mauna na ako sa'yo. Hindi naman pumalag ang binata at tinanaw lamang ang bulto ng dalaga palabas ng silid nito. Pagkaalis ni Kayla sa ospital, ay kaagad siyang dumiretso sa lokasyon. Naroon na ang ibang agent na naghahanda na. Agent Santos, mabuti at narito ka na. Bati ka agad ng isa sa mga agent na nandoon. Inilapag niya ang bag na bitbit at tiningnan ng paligid. Men, let's move. Utos ng task force leader nila. Mabilis silang sumunod. Palibutan niyo ang buong perimeter. Kayo riyan, samahan niyo ang iba sa kanila, baka sakaling malusutan tayo. Sigaw na utos nito sa kanila. Magkasama sila ni Clarence. Nasa harap sila ng kasama na iba agent. Hinihintay ang mga huhulihin nila kung sakali mang makalusot. Kayo dyan sa loob. Lumabas na kayo. Sabi ng leader nila. Nakahanda na ang mga baril kung sakaling hindi maganda ang pakikitungo ng mga ito. Sumenyas ang leader nila sa kasamahan nila na i-check ang pinto. Dahan-dahan naman itong naglakad. Nanatiling back up si Kayla kung sakaling ambush ang mangyari. Tahimik ang paligid. Sumunod silang pumasok na may ingat. Kahit nakasuot sila ng bulletproof vest, ay hindi pa rin sila sigurado na ligtas sila. May mga suot silang surveillance camera at napapanood ito sa headquarters nila para kung sakali man na mangailangan sila ng tulong ay kaagad na makarating at magkaroon ng backup. Sir, hindi ko gusto ang katahimikan. Saad ng dalaga. Tama si Agent Santos, sir. Nakakabingi ang katahimikan. Hindi magandang pahiwatig. Pagsang-ayon ni Clarence.
Lumingalinga ito sa paligid. Patuloy ang paglalakad nila ng maingat hanggang sa isang pagsabog ang narinig sa loob. Sumunod doon ang putok ng baril. Ambush! Na-set up tayo! Mabilis silang nagtago sa isang sulok upang magkaroon ng depensa. Tinadtad sila ng putok. Kaagad na niradyo ang mga kasamahan nila upang pumasok at tulungan sila. Magsawa kayo sa bala namin, Artie. Hindi na kami babalik pa sa kulungan. Sigaw ng isa sa kanila. Muli silang tinadtad ng putok ng baril. Gumagante at nakipagpalitan din ng putok. Akala ko ba prutas at gulay? May connection daw mga ito sa mga tuta ni Moreno. Palibutan nyo! Sigaw ng mga kalaban nila. Mabilis na lumipat ng pwesto si Kyla upang makipagbunuan. Hindi nagawang mapalibutan sila dahil sa pagpasok ng mga backup agents. Tumakbo ang mga ito habang nakikipagpalitan ng putok. Napansin naman kaagad yun ng dalaga, kaya wala itong sinayang na oras at mabilis na sinundan ng mga ito. Bago pa siya makalapit sa pinuno ng mga ito, ay biglang may sumulpot na lalaking may hawak na patalim. Nagtangka siyang saktan, ngunit kanyang inihanda ang sarili upang labanan ito. Sumugod ito at kaagad siyang umilag at sinangga ang kutsilyo. Mabilis namang nakabawi ang lalaki at sinipa siya sa sikmura. Pwisit! Mahinang mura niya sa hangin. Bumawi siya kaagad at hinawakan ng kamay nito, saka sinubukang baliin para mahulog ang kutsilyo. Nang tagumpay siya sa kanyang ginawa, ay hinawakan niya ito sa leeg at doon tinapos. Pasensya ka na, ang tigas ng ulo mo eh. Saad niya dito. Pinulot niya ang kutsilyo at ibinato sa isa sa kalaban nila. Bullseye. Boss, madami sila at napapalibutan tayo. Ulat ng tauhan nito. Nalintikan na. Pues hindi tayo magpapahuli ng buhay kung ganon. Sagot nito. Lihim lang na nakikinig ang dalaga. Humanap ng oras para masupil niya ang kaaway nila. Alam kong nariyan ka, Santos. Sabay tunog ng pagkasa ng baril. Napamura siya sa kanyang isipan at dahan-dahang tumayo habang nakataas ang dalawang kamay sa ere. Agent Santos, kumusta ka na? Hindi ko alam na nagbalik serbisyo ka ulit. Grabe, wala ka pa rin pinagbago. Maganda ka pa rin. Kung sino mang hayop ang nasa likod nyo, sinisigurado kong hindi din magtatagal ay mahuhuli kayo katulad ng nangyari kay Moreno. Sagot niya dito. Alam niyang hindi ito masisindak pero tama lang ang sinabi niya. Nasaan si Eldon? Nasaan siya magwan? Tanong niya dito. Mahuli niyo man ako, pero hindi si Eldon. Dahil sa pagbabalik niya, sinisigurado ko babagsak ang buong RT. Babagsak kayo. Mayabang nitong sabi sa dalaga. Ngumisilang ang dalaga sa sinabi nito. Tingnan ko lang kung mapabagsak niya ang RT. Dahil kung hindi, magsasama sila ni Moreno at kasama ka sa loob ng kulungan. Mangyayari yan kung hahayaan kitang kalabanin at patalo ako. Pero asa ka, dahil dyan pa lang sa kinatatayuan mo, dyan ka na din ililibing. Mangyayari yan, at alam mo kung kailan? Ngumiti siya, at tila wala ng bukas pa. Ngayon, pinatid niya ito, at yun ang hindi nito inaasahan. Natumba ito at kaagad na sinipan ng dalaga ang baril upang hindi nito mapulot iyon. Impyerno o rehas? Tanong niya dito. Paano ko sabihin kong impyerno? Ayokong mabulok sa rehas. Ang katulad ko ay hindi nararapat sa malamig na rehas. Sabi ng binata. Ngumisi ang dalaga na tila nakuha ang ibig nitong sabihin. Bilib talaga ako sa inyong mga kriminal. Lalo na kayong mga mayayaman. Ang gagaling nyo na makalabas-pasok sa loob ng rehas. Kaya minsan, naisip ko, bakit nyo kailangan mandamay ng mga taong walang kinalaman sa mga gawain nyo? Simple lang. Dahil kailangan din nila ng pera kaya ganun. Walang malinis na tao sa mundo, Santos. Lahat ng tao marumi. Hindi ko din alam sa inyong mga nasa gobyerno kung bakit hindi nyo din makita ang mga buwaya sa loob ng legal nyong hostisya.
Bakit lahat ng sisi sa mga mayayaman at kriminal? Sila lang ba ang nagkamali? Makiramdam din kayo. Tinaguruan kayong Intelligence Elite Task Force, tas hindi nyo man lang makita na nasa organisasyon nyo ang tunay na kaaway. Sagot nito. Bigla tuloy kung ano-ano ang naiisip ng dalaga. Tila may pinabubulaanan si Magwan sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang may espiya sa loob? Hindi ko sasagutin yan dahil kusa niyong matutuklasan yan. Susugod sana siya, ngunit dumating naman sina Clarence kasama ang task force leader nila. Pinigilan ni Clarence ang dalaga. Gusto pa nitong malaman ng totoo. May gustong sabihin si Magwan at hindi lang kumpleto ang detalye. Pagkatapos ng tunggalian, ay sabay-sabay na bumalik ang mga agents sa headquarters dala si Magwan at ang iba pa nitong kasamahan na nasupil nila. Kayla, ayos ka lang? Si Brian kaagad ang unang bumungad sa kanya. Hindi alam ng dalaga na nakalabas na pala ito ng ospital. Utos din ni Mr. Rodriguez na lahat ng may tama na kasamahan nila after ma-discharge sa ospital ay mabuting sa HQ muna magpagaling. Mainit na naman ang task force nila sa mata ng mga bagong kaaway. Ayos lang ako. Teka, di ba dapat nagpapahinga ka imbis na pag-alagala ka rito? Niyakap siya nito at mahigpit na hinalikan sa buhok. Makakapagpahinga na ako ngayong alam kong ligtas kang nakabalik. Mahinang hinampas ng dalaga ang dibdib ng binata. Sabay silang pumasok sa loob at nagkaroon pa ng meeting. Kinabukasan ay nagising ang lahat dahil sa ingay mula sa labas. Mabilis na bumangon ang dalaga. Naabutan niya doon sina Clarence at Brian na nagkakatuwaan. Nagkakatuwaan kayo ah. Tumabi ang dalaga sa tabi ni Brian. Ngumiti ang binata sa kanya at ibinigay ang tasa ng kape. May pinag-uusapan lang kami. May meeting mamaya para sa misyon. Darating si Mr. Alcalde. Sagot ng binata sa dalaga. Si Mr. Alcalde? Bakit daw? Talagang di makapaniwala. Oo, nandito siya mamaya. Kakausapin yata tayong lahat. Sabi lang naman ni Mr. Rodriguez yan, Kayla. Singit ni Clarence. Pinapatawag na po si meeting room ang lahat. Naroon na po si Mr. Alcalde. Mabilis na naagaw ang atensyon nila. Tumayo silang tatlo at sabay pumasok sa loob ng mission room. Tahimik sila roon na halos pati ang paghinga ng isa't isa'y naririnig nila. Nahuli niyo si Magwan pero si Eldon hindi. Bakit? Kayo ang mga piniling top agent para mapabilang sa task force. Pero bakit mas may utak pa ang mga nasa baba niyo? Galit nitong sabi sa kanila. Formal at seryoso ang mga tingin nito. Mr. Alcalde, alam po naming naiipit ang reputasyon niyo at ang iba pang nagtitiwala sa RT. Pero hindi din po madali. Hindi madali dahil mga inutil yung mga agent mo. Simpleng bubuyog lang ang huhulihin nyo. Inabot pa kayo ng taon. Puna sa kanila. Tahimik lamang sila dahil isa si Mr. Alcalde sa mga nagtatag ng RT noon. Kaya may karapatan itong sermonan sila. Lalo ka na, Rodriguez. Ang laki ng tiwala ko sa'yo. Kaya ikaw napili kong mamuno rito. Maayos naman ang lahat. Bakit nang mawala ang naunang agent at napalitan ng mga bago ng hina kayo? Alam mo kung gaano kalaki ang tiwala ko sa inyo. Huwag sanang umabot sa punto na isuko ko ang tiwalang yun, Rodriguez. Bumaling ito kay Mr. Rodriguez at tanging tango lamang ang naging sagot nito. Ramdam ang tensyon sa loob. 3 taon na ang kaso sa kamay ng RT. Ngunit magpahanggang ngayon ay wala silang lead sa totoong mastermind. Pasensya na, Alkalde. Lintik na pasensya yan, Rodriguez. Walang maitutulong yan sa kaso na kinakaharap ngayon. Anong silbi ng mga agent mo? Puro forma lang. Walang gawa. Ano, ilang taon pa kami maghihintay ng balita ninyo? Seryoso ang mga tingin nito. Lumunok ang dalaga. Naghahanda ng sasabihin. With all your respect, sir. Paano mahuhuli kung ang mastermind ay nasa loob ng task force? Sabat ni Kayla.
Napaismid ang binata dahil sa ginawa ng nobya. Ibinaling na alkalde ang tingin kay Kyla. Lumunok ang dalaga. Nakakailangang seryoso nitong titig. Agent Santos, isa ka sa naiwan na unang agent ng RT. Kasabayan mo sina Mariano, di ba? Yes, sir. May matino pa palang naiwan. At paano mo naman nasabi? Si Magbuan na nagsabi sa akin yan, sir. Sa bibig niya mismo nang galing na may tik-tik sa loob ng RT. Hindi nga lang niya pinangalanan kung sino. Hindi pinangalanan dahil alam niyang kilala mo. Saad nito sa dalaga. Kung mabibigyan niyo po kami ng pagkakataon, gagawin namin ang lahat para maibalik muli ang sigla ng buong RT. Pakiusap ni Kyla sa alkalde. Bueno, bibigyan ko kayo ng 2 linggo. Wala nang susunod pa. Kapag pumalpa kayo, ibibigay ko ang kasong ito sa NBI o magtatatag muli ng bagong task force. 2 linggo, Rodriguez. Kapag wala pang balita at aksyon, asahan yung mawawala ang RT. Tumayo ito at inayos ang suot na tux. Tumayo na din si Mr. Rodriguez at nakipagkamay kay alkalde. Nang makaalis si Mr. Alkalde, ay kaagad silang kumilos at wala nang sinayang na oras. Nasa loob naman ng interrogation room si Kyla, habang nasa labas naman sina Brian at Clarence. Kinakausap ng dalaga si Magwan. Hindi nila marinig, ngunit mukhang inaasar nito ang dalaga na nasa loob. Ilang oras nang naroon ang dalaga, ngunit wala pa ring nangyayari. Hindi ka pa ba aalis, Agent Santos? Mapang-asar nitong tanong sa dalaga. Seryoso itong tinitigan ng dalaga. Hindi mo pa rin ba sasagutin ang tanong ko? Bahagya itong natawa sa sinabi niya. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Ang maidadagdag ko lang ay mag-ingat ka. Gagawin nilang lahat. Lumuhod lang kayo. Lalo ka na. May anak ka, hindi ba? Kapag yun nahanap nila, siguraduhin mong kasing tibay ka ng bato. Kuyamang kamao ng dalaga, pilit na pinapakalma ang sarili. Wag na wag niyong idadamay ang anak ko rito. Wala siyang kinalaman sa gulo. Ngumisi ito at nakakalokong tumingin kay Kyla. Wala akong magagawa dyan. Hindi ko naman hawak ang desisyon nila. Ang gawin mo, makiramdam ka sa paligid. Dahil hindi lahat ng nasa paligid mo ay kakampi nyo. Tumayo ang dalaga at biglang sinakal si Magwan. Mabilis din namang pumasok si Brian at Clarence. Kinulong ng binata sa kanyang bisig ang dalaga upang hindi nito masaktan si Magwan. Hayop ka! Sigaw ng dalaga. Brian, ilabas mo muna si Kyla rito. Mabilis na sabi ni Clarence kay Brian. Tumango naman ito at inilabas si Kyla. Dinala niya muna ito sa loob ng mission room upang mapakalma. Hayop na Magwan yan. Sinabi niya sa akin na may alam sila tungkol kay Cleo. Brian, anong gagawin natin? Oras na malaman nila kung saan. Hinagod ng binata ang likod ng dalaga upang mapakalma ito. Shh! Hindi mapapahamak ang anak natin. Hindi. Mahigpit na niyakap ng dalaga ang binata. Kahit paano ay naramdaman nitong kahit walang katiyakan ng lahat ay may karamay siya. Lumipas ang 4 na araw, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang lahat. Hindi pa man nila nalalaman ng mastermind ang lahat, ngunit may lead na sila na maaaring pinagtataguan ni Eldon. Tignan mo itong mga left properties ni Moreno dito sa Pilipinas. Inabot ni Clarence sa dalaga ang isang folder na nakuha nila mula sa past investigated cases. Lahat ng maaaring mapagkunan nila ng detalye ay ginawa at sinubukan nila. Kinausap din nila si Moreno ngunit tikom ang bibig nito at walang sagot sa mga tanong nila. Hindi lang din tayo sasagutin ni Moreno kung magtatanong tayo. Tayo lang ang mabubwisit. Biglang pasok ni Brian. May bit-bit itong Starbucks coffee. Salamat, sabi ng dalaga at inilapag muna sa gilid niya ang kapeng binigay ni Brian. Umupo naman ang binata at kinuha ang cellphone. Kanina pa nagre-ring ang cellphone mo, hindi mo napapansin? Napahilamos na mukha si Kyla at kinuha ang cellphone para muling tawagan ang caller. Hello? Morning, Mama. Kamusta po kayo ni Papa? Mama, miss ko na po kayo ni Papa. Kailan po kayo uwi dito? Bungad sa kanya.
Cleo, okay lang kami ni Papa mo. Uuwi din kami, malapit na. Gusto mo bang makausap si Papa? Ibinigay niya ang cellphone kay Brian at kinuha naman yun ng binata. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa trabaho. Napapangiti na lamang siya habang pinapakinggan ang usapan ng mag-ama niya. Miss ka na din namin, sandali na lang ito ha, at magkakasama na tayo. Magpapakabait ka dyan, mamamasyal tayo sa favorite place mo. Narinig ng dalaga na sabi ng binata sa anak nila. Ibinaba nito ang tawag at ibinalik ang cellphone kay Kyla. Kumusta ang files na binaba ko kanina? Sumandal siya sa upuan at nag-unat muna. Kinuha niya ang kape na dala nito at ininom. Wala pa din. Private properties lahat. Panigurado namang hindi tayo papayagan ni Moreno kung papasukin natin yun para sa paghahalughog sa tinataguan ni Eldon. Sagot niya sa binata. Tama si Kyla. Kung saan man nagtatago si Eldon, panigurado hindi sa properties ni Moreno. Wanted siya, kaya nasa paligid lang yun at naghahanda ng plano para mapabagsak tayo. Sabat ni Clarence. Nag-unat din ito. Inumaga na sila sa opisina. May mga pumapasok na ding mga agent. Kumbaga, patulog pa lang sila. Gising na ang kasamahan nila at papasok na sa trabaho. Papasok na sila, pauwi pa lang tayo. Dugtong ni Clarence. Bahagyang natawa ang dalaga sa sinabi ng kaibigan ng nobyo niya. Kasi kung ako si Eldon, hindi ako magtatago sa properties ng amo ko. Lalo na't mabilis iyong mahahanap na lead sa kaso. Seryoso ang tingin ni Clarence sa papel na hawak, sabay tingin sa dalaga. Alam mo, may punto ka din, Clarence. Hindi ko inakala na minsan nagkakauta ka din pala. Puna ni Brian sa sinabi ng kaibigan. Sumimangot ito at mataman siyang tinitigan. Chill! Hindi ka din nakakatuwa minsan, nakakapikon. Hoy, kayong dalawa, tigilan nyo yan at mag-focus kayo sa ginagawa natin. Tandaan nyo, ilang araw na lang at mawawala ang RT. Kaya dapat magawa natin ang solusyon nito bago mahuli ang lahat. Pigil ng dalaga sa dalawa. Tumigil naman ang mga ito at muling ipinagpatuloy ang pinagkakaabalahan nila. Ilang araw lang para sa lead at dapat tapos ng misyon na yon na hanapin si Eldon. Kailangan nilang magpursige. Kung hindi, ang pinaghirapan ng mga naunang agent na Elite Task Force ay mawawala ng dahil sa kapalpakan nila. 12:00 ng tanghali nang magdesisyon silang tatlo na magpahinga muna. Nagpaalam naman si Clarence na kakain daw muna bago umakyat at matulog. Sila naman ni Kyla at Brian ay dumiretso sa silid upang umidlip muna. Grabe ang pagod nila. Boo! Tawag ng dalaga sa binata. Endearment nila yon simula noon. Sana mahuli na si Eldon. Dahil habang nasa labas siya, kinakabahan ako sa buhay ng anak natin. Kahit nasa probinsya si Cleo, maaari pa rin siyang masundan. Kaya sana matapos na to. Humiga sa tabi ng binata si Kyla at niyakap ito. Sana nga, nahihirapan tayong gumalaw nang dahil sa nangyari. Dapat mahuli na kung sino ang nasa likod ni Moreno. Alam nating hindi siya makakakilos ng ganyan kung wala siyang kapit. At kung sino man ang tik-tik na tinutukoy ni Magwan, maaaring siyang makakasagot niyan. Pero ang totoong tanong, sino siya? Nakakapagtaka dahil kung hindi siya agent, maaaring isa sa mga nakakataas pa sa atin. Hindi din magandang pakiramdam ko sa mga pinuno ng RT. Saad ng dalaga. Magpahinga muna tayo at mamayang gabi ay balik trabaho ulit tayo. Magkayakap silang natulog. Hindi na sila nahirapan matulog dahil pagkapikit pa lamang nila ay kaagad silang hinila ng antok. Maya-maya pa'y nagising na sila at muling bumalik ng trabaho. Magdamagan ulit para matapos na. Nga pala, hindi ba't may mga kamag-anak si Eldon? Tanong ni Clarence. Kararating lang nito at kaagad silang tinulungan. Hindi. Galit sila kay Eldon nung tinanong natin, di ba? Sa bagay, may punto ka din. Kung nasan man si Eldon, maaaring nasa Manila lang ito. Hindi naman siguro yung tanga para lumabas ng bansa. Lalo na't binabalak nitong maghiganti sa atin. Tumangulang ang dalaga
at mas itinuon ang atensyon sa hawak nitong papel. Mr. Rodriguez! Naagaw kaagad ang kanilang atensyon dahil sa isang agent na pumasok. May bitbit itong papel na nagmamadaling pumasok sa opisina ni Mr. Rodriguez. Ilang minuto lang ang dumaan nang lumabas si Mr. Rodriguez kasama ang agent na pumasok sa opisina niya kanina. Lahat ng atensyon ay nakina Mr. Rodriguez. Hinihintay ang sasabihin nito. Get the task force ready. Nahanap na nila ang pinagtataguan ni Eldon at ng mga kasamahan niya. Saad ni Mr. Rodriguez sa kanila. Tila isang magandang pahiwatig ito. May pag-asa pa na maililigtas ang buong RT dahil sa magandang balita. Yes sir. Sabay sabi ng mga agent na naatasan noon pa. Lumipas ang hapon at handa na sila. Nakahanda na ang mga gamit nila. Pagpatak ng 6:00 ay kanya-kanya na silang umalis. Pagdating nila sa lokasyon ay walang kapansin-pansin na mali sa paligid. Sigurado ba kayo sa intel na nakuha nyo? Tanong ni Mr. Rodriguez. Yes sir, ito ang ibinigay na address sa akin. Mukhang nasa peligro tayo. Maging matalas kayo sa paligid nyo at baka setup ito. Malalim na huminga si Mr. Rodriguez. Sumang-ayon naman sila sa sinabi nito. Nakarating na sila sa gitnang parte ng gusali, ngunit nanatiling walang kakaibang nangyayari sa paligid. Hawak-hawak nila ang mga baril nila habang dahan-dahan na tinatahak ang daan. Maingat sila sa bawat tinatapakan nila. Sir, kanina pa tayo dito. Wala namang nangyayari. Napalingon silang lahat kay Mr. Rodriguez. Muli itong humugot ng hininga. Na-set up tayo. Napalamukos silang lahat nang marinig ang sinabi ni Mr. Rodriguez. Lintik na Eldon yan. Naisahan tayo. Nilinlang niya tayo dahil may totoo siyang balak. Nagkatitigan sila sa isa't isa. May plano siya at yun ay hindi magpahuli ng buhay. Niloko niya tayo. Na-set up tayo. Mr. Rodriguez, sinusugod ang headquarters natin. Naalarma silang muli nang marinig yun. Napamura ang matanda dahil sa sinabing balita sa kanila. Mabilis silang umalis sa lugar na yon at bumalik sa headquarters. Peste talaga kahit kailan ang mga tuta ni Moreno. Wala nang nagawang maayos, puro sakit pa ng ulo ang dulot nila. Ibinaba ni Kyla ang suot na bala ng baril. Wala naman tayong magagawa. Ang masama lang doon, nandadamay sila ng inosenteng tao. Dagdag ni Clarence. Siyempre, sa pinuno pa lang nila na ubod ng kapal ng muka, kaya pati alaga na hawa. Alam naman nating may kapit sila sa gobyerno, kaya ganyan sila kayayabang. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya silang ipagtanggol ng kapit nila. Oras na malaman natin kung kanino sila nakakapit, mawawala din yung kayabangan nila. Magre-react sana ang dalaga kung hindi nila sunod-sunod na narinig ang putukan. Nasa loob na sila ng RTHU. Sunod-sunod na putukan ang maririnig doon. Mabilis silang bumaba at nagtago sa likod ng van na sinasakyan nila. Gumanti din sila ng putok. Marami ang mga sumugod at kahit may mga naiwan din sa headquarters ay paubos na ito. Mukhang pinlano ito ng mabuti. Boss, nariyan ang mga agent. Mukhang natunugan nila na setup ang nangyari. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Eldon. Wala si Eldon at ang kanang kamay niya lang ang naroon. Wala si Eldon, ibig sabihin ay may iba pa siyang plano. Saad ng dalaga. Napansin ito na tanging ang kanang kamay lang nito ang naroon. Mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan ang mga tauhan ni Eldon at iniwan ang lugar na tila walang nangyari. Hinabol pa nila ito ngunit wala silang nagawa sa bandang huli. Marami ang nalaga sa kanila, maging sa mga tauhan ni Eldon. Ngunit ang pinagtataka nila ay bakit kaagad na sumuko ang mga ito at kung bakit wala si Eldon doon. Maya-maya ay nagring ang cellphone ni Kyla. Unknown number ito. Hello? Sino to? Tanong ng dalaga. Mama, tulungan mo po ako. Narinig niya sa kabilang linya. Cleo? Cleo, anong nangyayari? Nasaan ka, anak? Kinakabahang saad niya. Nanginginig ito na nakahawak sa cellphone.
Lumapit na din si Brian upang alamin kung anong nangyari. Inagaw ng binata ang cellphone sa kamay ng dalaga. Eldon, huwag mo sasaktan ng anak ko. Hindi siya kasali sa gulo sa pagitan ng RT. Sabi ng binata sa cellphone niya. Hep. Kalma, Brian. Hindi naman masasaktan ng anak mo kung susundin niyo ko. Pakawalan niyo si Magwan, kapalit ng buhay ng bata. Sagot nito. Naririnig pa ang iyak ng bata. Tila takot na takot ito sa kanila. Hayop ka talaga. Matagal na. Sambit nito. Pinatay na mismo ni Eldo ng tawag. Sinubukan nilang tawagan muli ang numero, ngunit hindi na ito nagri-ring. Ito talaga ang totoong plano nila. Ang linlangin tayo para malibang tayo sa tunay nilang plano. Hindi sila pwedeng mandamay na inosenteng bata para lang makuha ang kasamaan nila. Sabat ni Clarence. Iniwanan niya ang dalaga roon at sinabi ang nangyayari kay Mr. Rodriguez. Wala namang sinayang na panahon na matanda at kaagad na pinlano ang mga hakbang nila. Tuso ang mga kakaharapin nila, kaya dapat mas tuso sila. Hindi sila pwedeng basta nalang magpauto. Kailangan nilang mapatunayan kay Mr. Alcalde na hindi lang basta pipitsugin ng mga agent na naroon ngayon sa loob ng RT at kaya din nilang makipagsabayan sa mga nauna pa sa kanila. Meron na lamang tayo ngayong gabi para tapusin ito. Wala nang bukas pa. Kailangan ng masugpo ang kasakiman nila. Gagawin nating pain si Magwan laban sa kanila. Hindi lang sila mautak dito. Talasan niyo ang pakiramdam niyo mamaya. Alam kong marami pang sorpresa na inihanda si Eldon sa atin. Yes, sir. Mahahati ang grupo natin katulad ng plano. Alam at kilala niyo ang mga kagrupo niyo. Tumango sila bilang pagsang-ayon. Mabilis silang kumilos at nagbibilang na lamang ng araw ang RT, kaya dapat ngayong gabi ay mahuli si Eldon para muling magtiwala sa kanila si Mr. Alcalde. Pagdating nila sa lugar na maaaring kinaroroonan ni Eldon, base na din sa sinabi ni Magwan. Bumaba sila ng sasakyan at hinintay ang sasabihin ni Mr. Rodriguez. Sigurado ka ba, Magwan? Baka inuuto mo din kami. Kilala ko si Eldon. Sa lantarang lugar yun magtatago. Isa din kasi sa mga tanga yun, kaya sigurado ako nandito siya. Isa to sa mga inabando ng pag-aari ni Moreno. Men, let's move. Check the perimeter. Hindi pa man sila nakakarating sa loob nang sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Dapa! Hindi nila alam kung saan ito nagmula, kaya hindi sila makakilos kung saan ba sila magpapaputok. Take a cover. Move! Utos ni Commander Miswari. Mabilis pa sa 24 oras ang kilos nila. Mabilis silang nakapasok sa looban. Malawak ang buong bodega, kaya naghiwa-hiwalay sila upang mapabilis ang pagtugis sa mga tuta ni Moreno. Tunog ng baril. Yun ang maririnig mong tanging ingay na namumukod tangi sa loob ng bodega. Hindi nila alam kung saang sulok nila mahahanap si Eldon. Marami ang mga tauhan nito noong sumalubong sa kanila. Ibig lang nitong sabihin ay napaghandaan at pinlano na ito lahat ni Eldon. Sinadya ni Kyla na mahiwalay sa mga kagrupo niya. Kailangan niyang mahanap ang anak niya nang hindi dumedepende sa mga kasama. Tigil! Nagulat ang dalaga nang may magsalita sa likod niya. Hindi niya ito inaasahan. Pamilyar ang boses nito. Taas ang kamay. Dahang-dahang humarap ang dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan ang makikita niya. Hindi nga nagkamali ang duda niya. Hendrix? Yes, kamusta ka na? Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Traidor ka. Napaka-plastic mo. Sinungaling ka pa. Ikaw ang tinutukoy nilang traidor? Ngumisi lang ito. Hindi mo masasabi yan na ako lang. Madami na kami sa loob ng gobyerno. Inagaw nito ang baril na hawak ng dalaga at itinapon sa kung saan. Hinawakan nito ang kamay niya at ibinaba sabay posas dito. Nagpupumiglas man ang dalaga, ngunit sadyang hindi na nito makalas ang posas. Hinihintay ka ng anak mo sa taas, sabi nito sa kanya. Hinatak siya nito paakyat. Pagpasok nila sa isang silid, ay naroon ang anak niya at nakaupo. Mama!
Kaagad na lumuhod ang dalaga upang magpantay sila ng bata. Sinaktan ka ba nila? Umiling ito at hinawakan na magkabilang pisngi ng dalaga. Hindi po, Mama. Hindi po nila ako sinaktan, Mama. Nung una po, akala ko bad sila pero hindi po nila ako sinaktan. Ngumiti ng sapilitan ng dalaga para ipakita sa bata na masaya siya. Itali niyo ang bata. Ang dadrama niyo. Pinaupo ang dalaga sa isang silya. May mga monitor roon kung saan nakikita ang nangyayari sa labas. Hayop kayo. Sinira niyo ang lahat. Galit na sabi ng dalaga. Humalakhak lang ang mga naroon na tila may nakakatawa sa sinabi niya. Matagal nang pinipeste ang buong task force niyo dahil sa pag-alis ng magagaling na agents. Ang malas lang, naiwan ka pa. Malas mo talaga at pinanganak na ang papatay sa'yo. Uunahan ko kung sino man siya. Sabat ni Eldon. Magsasalita pa sana si Kyla nang biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Eldon. Boss, may mga dumadating pa na agent. Mukhang pinaghandaan din nila ang pagsugod dito. Mga tanga, alangan naman magpapatalo kayo. Makipagsabayan kayo. Hoy, ikaw, bantayan mo ang mga to. Mabilis siyang lumabas upang salubungin pa ang mga kalaban. Maya-maya'y muli siyang bumalik at hinatak ang dalaga patayo. Kunin niyo ang bata. Gagawin nating hostage. Mga tarantado yung agent na yan, nautakan tayo. Reklamo nito sa mga tauhan. Hinatak sila ng mga ito papunta sa isang parte ng bodega. Naroon ang ibang agent kasama si Mr. Rodriguez. Hoy, tanda, nasa na usapan natin? Sigaw niya na tanong kina Mr. Rodriguez. Napaangat sila ng tingin dito. Nasa akin ang buhay ng isa sa mga agents mo. Ngayon, ibalik at hayaan mo kami makaalis ng buhay. At kung hindi, iuuwi niyo silang hindi na humihinga. Huwag mo silang sasaktan, Eldon. Medyo tumaas ang boses ni Mr. Rodriguez. Sumuko ka na, Eldon. Alam mong hindi mo din makukuha ang gusto mo. Kung ganon, ikinasa nito ang baril at akmang ipuputok sa dalaga. Nang isang naunang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumalsik si Eldon at doon lamang nakita sina Clarence at Brian kasama ang ibang agents. Sumuko ka na. Kaagad na lumapit ang binata sa dalaga at inalis ang posas. Pagbaba nila ay isang malalim na paghinga ang kanilang pinakawalan. Makakahinga na din tayo lahat. May patalon-talon pa si Clarence nang sabihin yon. Natawa tuloy sila dahil sa sinabi nito. Binatukan naman kaagad siya ni Brian. Napakamot lamang ang binata si ginawa nito sa kanya. Pasensya na, ewan ko sa'yo. React naman ni Kyla. Binuhat ni Brian si Cleo. Kaagad namang niyakap ng bata ang ama. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Mabilis silang napalingon nang biglang inagaw ni Eldon ng baril sa isa sa mga agent. Ngunit bago pa niya maiputok iyon, ay agad na nakabunot ng baril si Kyla at inunahan si Eldon. Natumba ito. Kaagad namang lumapit ang isa sa mga agent upang tingnan ang sitwasyon nito. Sir, umiling ito. Malalim na nagpakawala ng hininga ang commander nila at si Mr. Rodriguez. Kunin niyo na, sabi ni Rodriguez sa mga ito. Tinapik lamang nila ang isa't isa at ngumiti. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagkaroon ng usapan sa loob ng mission room. Naibalik ng muli ng RT at patuloy pa din ang investigasyon nila sa mga tauhan ni Moreno. Nanatili si Brian at Kyla sa loob ng task force. Maayos na ang pamumuhay nila at kahit alam nilang maaaring may balakid pa sa mga susunod, ay gagawan nila ng paraan at hindi nila hahayaan na magtagumpay ang kasamaan. Isang buwan ang lumipas, muli silang pinatawag ni Mr. Rodriguez sa hindi alam na kadahilanan. Sir, pinatawag niyo daw po kaming tatlo? Formal na tanong ng binata. Ngumiti si Mr. Rodriguez. Nais kong kayo ang manguna sa isang misyon. Nagkatitigan silang tatlo at muling bumaling sa matanda. Maaasahan niyo po kami riyan, Mr. Rodriguez. Hindi ka namin bibiguin. Good. Makakasama niyo si Agent Miguel. Maghanda kayo dahil may bago kayong misyon. Tumango silang tatlo
at sabay-sabay na sumaludo. Yes, sir! Sabay silang tatlong lumabas nang may ngiti sa mga labi. Isang bagong kabanata na naman ang magbubukas para sa kanila. Naway ito na ang huling pagkakataon at ito din ang maging paraan para matapos na ang gulo na hatid ni Moreno noon pa man. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Agent's Great Ex, written by Rish Ann. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!